Kabanata 16 na, Magkitang Muli. Isang walang petsang larawan ang naload sa screen ng laptop ni Sujin. Medyo naninilaw ito at kinuha ito sa mataas na lugar. Ang layout ng bayan ay kapareho ng Fengxi Town, na kagagalingan lang niya. Nakita pa niya kung nasaan ang bahay ni Linyu. Napatingin siya sa longbow sa kanyang kama. Ito ay parang premyo na nakuha niya mula sa mismong bayan. Ngunit sinabi ni Blackie na kailangan itong masuri bago ito magamit. Sa kasamaang palad, walang maraming puntos si Sujin, at hindi makatuwirang gamitin ang mga ito sa pagtatasa ng isang item na hindi niya sigurado kung kapaki-pakinabang o hindi, kaya nagpasya siyang itabi muna ito pansamantala. Pagkatapos nito, tumawag siya sa kanyang kasamahan. "Hello, si Kuya Lee ba yun?" "Oo, nandito si Sujin. Kailangan kong ayusin ang ilang mga kagyat na bagay, kaya maaari mo ba akong tulungang mag-leave? Kailangan ko ng 3 araw." 3 araw. Sujin, mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti. Kung kukunin mo ang 3 araw na yon, hindi ka makakakuha ng perpektong pera para sa pagdalo at higit pa rito, mamimiss mo rin ang pagtitipon, sabi ng matandang lalaki sa kabilang linya. "It can't be helped, it's really urgent. Sabihin mo, kapag tapos na akong ayusin ito, ililibre kita ng hapunan." Kailangan ni Sujin ang tulong ng kanyang kasamahan, kaya sinubukan niya ang kanyang makakaya na makiusap kay Brother Lai. Noong nakaraan, hindi siya kailanman nag-alok na i-treat ang sinuman sa hapunan. Pagkatapos magbayad ng mga bayarin at magpadala ng pera sa bahay bawat buwan, ang anumang pera na natitira niya ay halos hindi sapat para makabili ng beer, hindi bale ng pagkain. Tumawa si Brother Lai at sinabing, "Hindi mo ako maloloko niyan. Alam ko kung gaano kahigpit ang hawak mo sa mga tali ng pitaka. Walang paraan na bibigyan mo ako ng pagkain. Nako, part lang yan ng pagiging mahirap. Pero seryoso, kailangan ko talagang tulungan mo akong makapag-leave para sa susunod na 3 araw. Sige, sige. Talagang pinababayaan mo ang iyong pera sa pagdalo, kaya dapat talagang apurahan ito. May nangyari ba sa bahay? Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Talagang tutulungan kita kung saan ko kaya," seryosong sabi ni Kuya Lee. Nakaramdam si Sujin ng init sa kanyang puso, habang pinasalamatan niya si Brother Lee. "Maraming salamat, Kuya Lee. Ipapaalam ko sa iyo kung may kailangan ka." Ibaba ko na ang tawag, bye. Bye. Pagkatapos ibaba ang tawag, sinubukan niya ang numerong ibinigay sa kanya ni Chuyi, ngunit ang numero ay hindi kay Chuyi. Napakamot siya ng ulo at inisip kung mali ba nang naalala ni Chuyi ang sarili niyang numero. Muli siyang humiga sa kama at kinalikot ang itim na card saglit, pagkatapos ay random na tumawag sa customer service hotline ng isang bangko at ibinigay sa kanila ang numero ng card. Kakaiba, walang humihingi sa kanya ng PIN o passcode o anumang bagay na katulad niyan. Nagulat siya na walang anumang uri ng proteksyon sa card na ito. "Ang iyong balanse ay 10 milyong dolyar." Huminga ng malalim si Sujin habang nakikinig sa automated voice na nag-uulat ng balanse. Pagkatapos ay sinubukan niya ang ilang iba pang mga bangko at nakuha ang parehong resulta. Ang itim na card na ito ay talagang magagamit sa mga bangko. Ang oras. Tumingin si Sujin sa kanyang orasan. Bukod sa oras na inilaan niya upang magsaliksik sa bayan ng Fengxi at gumawa ng ilang mga tawag sa telepono, talagang halos 1 minuto lang siya umalis sa kanyang apartment. Habang nakahiga siya sa kama, naisip niya ang mga nakakabaliw na bagay na naranasan niya kanina, at ang lahat ay parang hindi totoo. Ano ang tungkol sa handbook na ito? Pinahintulutan siya nitong ipagpalit ang mga puntong iyon para sa napakaraming mahiwagang bagay at dinala nito ang may-ari sa isang nakakatakot at halos hindi kapani-paniwalang mundo. Kung ikukumpara sa lahat ng iyon, ang pagpapanumbalik ng katawan at pagkuha ng malaking halaga ng pera ay tila hindi na sa mundong ito. Imposibleng maunawaan ni Sujin ang lahat tungkol sa handbook sa pamamagitan ng pag-isip tungkol dito, kaya pumikit siya,
nakatulog kaagad pagkatapos. Itinuring ni Sujin na isa ito sa kanyang mga superpower. Hanggat gusto niyang matulog, makatulog siya sa napakaikling panahon, anuman ang iniisip o inaalala niya. Kinabukasan, maagang nagising si Sujin. Pagkatapos niyang mag-impeke ng ilang gamit sa kanyang bag, dumiretso siya sa airport at bumili ng tiket papuntang si province. Sa kabutihang palad, hindi ito ang fake na panahon ng paglalakbay. Ang mga bagay na ginamit niya sa kanyang mga puntos para ipagpalit sa kanyang personal hell domain at ang longbow ay talagang nagpasakit sa kanya ng ulo. Ang kanyang ultralight mecha armor ay hindi nakikita ng iba at nasa kanya sa lahat ng oras, kaya hindi yun problema, ngunit halos imposibleng dalhin ang iba pa sa isang eroplano. Nang nauubusan na siya ng ideya kung ano ang gagawin sa mga bagay na ito, bigla niyang itinapon ang handbook sa longbow. Biglang naging kislap ng liwanag ang longbow at nawala. Natigilan siya noong una, pagkatapos ay mabilis niyang sinimulan ang pagbuklat sa handbook at nakita niya ito sa pangalawang huling pahina ng handbook. Ito ay ngayon ay walang iba kundi isang guhit sa libro. Sinubukan niyang kunin ang longbow at isang sinag ng liwanag ang bumaril nang lumitaw muli ang longbow sa kanyang kamay. Ngayon alam na niya kung saan biglang sumulpot ang sibat ni Jiang Li. Matapos niyang mag-practice saglit kung paano iimbak at kunin ang kanyang mga gamit, naging second nature na ito sa kanya. Muli siyang namangha sa handbook. Ang kakayahang imbakan na ito ay talagang kamangha-manghang. Sa eroplano, nagpatuloy si Sujin sa paghahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa bayan ng Fengxi sa kanyang telepono, ngunit bukod sa larawang iyon na nakita niya, tila ang anumang iba pang impormasyon tungkol sa bayan ng Fengxi ay ganap na nabura. Wala siyang mahanap na anumang bagay na kapaki-pakinabang. Tiningnan niya ang larawan ng Fengxi Town na nasave niya sa kanyang telepono. Ang address ng bayan ay ipinahiwatig sa kanang sulok sa ibaba ng larawan. Kung hindi dahil sa larawang ito, maaari niyang kalimutan ang tungkol sa paghahanap sa liblib na maliit na bayan na ito. Nang makalabas siya ng eroplano, sumakay siya ng intercity bus, pagkatapos ay lumipat sa lokal na bus, ngunit hindi pa rin maabot ang Fengxi Town. Matapos magtanong-tanong, nalaman niyang ang lokasyong sinusubukan niyang puntahan ay abandonado na pala ilang taon na ang nakakaraan, kaya naman walang pampublikong sasakyan ang makakarating dito. Kung gusto niyang makarating doon, kailangan niyang maglakad. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang pagpunta pa lang dito ay halos kalahating araw na siya, ngunit hindi siya nakaramdam ng pagod. Ang kanyang pinalakas na katawan ay maaari na ngayong magtiis sa uri ng pagsasanay na magagawa ng isang sundalo sa mga espesyal na puwersa, kaya ang paglalakbay lamang ay hindi siya mapapagod ng ganoon kadali. Dahil hindi siya pagod, nagpasya siyang magpatuloy. Bumili siya ng bisikleta sa bayan na kanyang kinaroroonan dahil tiyak na mas mabilis ang bisikleta kaysa sa paglalakad. Pagkatapos, umikot siya para tanungin ang mga taong bayan kung nasaan mismo ang Fengxi Town. Akala niya ay mahihirapan siyang makakuha ng impormasyon, ngunit tila lahat ng tao sa paligid ay alam ang tungkol sa bayang iyon. Ang bayan ng Fengxi ay inabandona sa loob ng ilang dekada ngayon. Bakit mo gustong pumunta sa ganoong lugar? Tanong ng isa sa mga babaeng nilapitan niya. Siya ay mukhang 15 o 16 na lamang, ngunit alam niya ang tungkol sa Fengxi Town. Ako ang uri ng hiking at camping, kaya gusto kong bumisita sa mga lugar na wala sa landas, pagsisinungaling ni Sujin. Pagkatapos ay tinanong niya ito ng may pagtataka, dahil ilang dekada na itong inabandona, paano mo nalaman ang lugar na yon? Lahat ng nakatira dito ay alam ang tungkol sa lugar na yon. Bata pa lang ako, kinukwento sa amin ng lolo ko ang mga multo tungkol sa lugar na iyon, sagot niya habang kinukusot ang mga mata. Pagkatapos ay sinabi niya, ngunit ang narinig ko ay may nangyaring kakilakilabot ilang dekada na ang nakalilipas na nagpawi sa buong populasyon sa magdamag at kinulong din ng mga pulis ang bayan. Malamang, ito ay isang nakakahawang sakit. Hindi ka ba natatakot? Isang nakakahawang sakit. Tumawa si Sujin.
Kahit na ito ay isang nakakahawang sakit, ito ay ilang dekada na. Hindi na yon magiging problema. Pagkatapos niyang makipaghiwalay sa binatilyo, nagsimula siyang magbisikleta patungo sa kung saan sinabi nito sa kanya. Sinigawan siya nito, dumidilim na. Kung pupunta ka doon ngayon, kailangan mong magpalipas ng gabi doon. Nakuha ko. Salamat. Sagot nito at kumaway sa kanya. Naging imposibleng madaanan ng bisikleta ang kalsada at naging pabigat na sa kanya ang bisikleta. Kaya, iniwan niya ito at ipinagpatuloy ang natitirang daan sa paglalakad. 8 PM na nang makita ni Sujin ang Fengxi Town mula sa malayo. Itong Fengxi Town ay ibang-iba sa bayang pinuntahan niya noong nakaraang gabi. Ang mga bahay ay nasira at ang damo ay kalahati ng kanyang taas. Malinaw na walang pumunta dito sa nakalipas na ilang dekada. Itinabi niya ang matataas na damo at nagpatuloy sa paglalakad ng dahan-dahan patungo sa bahay ni Linyu. Mabilis niya itong nakita at nakitang kakaiba na ang partikular na bahay na ito ay nasa mas magandang hugis kaysa sa iba sa paligid nito. May tumalsik din na laman pati na rin ang mga tuyong dugo sa harap ng gate. Ang kanyang mga alaala ay bumalik sa kung paano itinusok ni Jiang Li ang kanyang sibat sa mga ngaso pagkatapos na angkinin ng mga ngaso ang katawan Yang Zichen, at ang sibat ay hinipan ang katawan sa mga piraso. Tahimik na bumuntong hininga si Sujin, at nakakita ng ilang inabandunang kagamitan sa malapit. Mas malakas na siya ngayon, kaya ginamit niya ang mga kinakalawang nakasangkapan na iyon para maghukay ng mga uri ng butas, at ibinaon ang anumang laman na nakita niya. Yang Zichen, nagkataon na nagkita tayo sa lugar na ito, at kahit na panandalian lang, dumaan tayo sa mga sitwasyon ng buhay, kamatayan ng magkasama. Buhay ako, bahagyang salamat din sa iyo. Hindi ko alam kung nasaan ang iyong tahanan o ang iyong pamilya, kaya ang tanging magagawa ko para sa iyo ay ilibing ang iyong katawan. Sana ay hindi ka makatagpo ng ganitong malas na bagay sa susunod mong buhay, bulong ni Sujin sa sarili. Dahil narito ang labi ng katawan niyang Zichen, nangangahulugan niyon na ang lahat ng nangyari noong nakaraang gabi ay talagang nangyari sa abandonadong bayan na ito. Hindi niya alam kung bakit ang bayan ay naging napakalaki at gumuho sa magdamag, ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari noong nakaraang gabi, wala nang makakapagpagulat kay Sujin. Ilang beses siyang yumuko nang may paggalang patungo sa simpleng puntod na ito, saka siya naglakad patungo sa tarangkahan ng bahay. May nakatago na kutsilyo malapit sa gate at kumikinang ang talim nito. Kinuha niya ang kutsilyo at ginamit sa pagkatok sa gate. May tao ba dyan? Dumating ako gaya ng ipinangako. Si Sujin ay sumisigaw na parang tindero sa pinto, habang inihampas niya ang kutsilyo sa kahoy na bakod. Creak! Maya-maya pa, ang tunog ng pagbukas ng pintong gawa sa kahoy ay mula sa loob ng bahay. Isang pamilyar na silhouette ang lumabas ng bahay at tumayo sa harapan ni Sujin. Dumating ka talaga. Ang taong ito ay walang iba kundi si Auntie Ilay, ang tanging nakaligtas na tao maliban sa mga may-ari ng handbook na nakapasa sa hamon. Siya rin ang Diyos ng Fengxi Town sa anyo ng tao. Ngumiti si Sujin at tinapik muli ang bakod gamit ang kanyang boning knife. Ako ay isang tao ng aking salita. Natatakot lang ako na baka hindi mo naintindihan ang mensahe ko, at napunta ako dito para sa wala. Noong sinadya mong iwan ang boning knife na yon, alam kong babalik ka. Pero isa pa rin itong sugal para sa akin, sabi ng Diyos sa mahinang boses. Bakit? Natatakot ka ba na hindi na ako babalik? Nakangiting tanong ni Sujin. Mas natakot ako na baka hindi ka na makabalik dito. Bilang isa sa mga hamon ng handbook, ang Fengxi Town ay may sariling mga espesyal na katangian. Dapat ay nakatulog na ako ng mahimbing nang matapos ang hamon at maghintay para sa susunod na hamon na magsimula. Nagbayad ako ng malaking halaga para hintayin ka, kaya kung hindi ko makuha ang gusto ko sa pagkakataong ito, hindi kita bibitawan. Sabi ng Diyos habang nakatitig ng diretsyo kay Sujin na para bang lamunin niya si Su. Bu si Jin.
I'm someone who will be willing to work with you, and you're threatening me. Hindi magandang simula iyon. Naapektuhan mo ang impression ko sa'yo, sabi ni Sujin, habang sinimulan niyang tapikin muli ang kanyang ilong gamit ang kanyang kanang daliri. Sinusubukan niyang pag-aralan ang sinabi ng Diyos. Matapos palakasin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng eliksir na iyon, natuklasan niya na ang kanyang isip ay tila nagkaroon din ng higit na kalinawan. Hindi naman ibig sabihin ito ay naging mas matalino siya, ngunit parang nakakuha siya ng pag-upgrade ng processing chip at mas mabilis niyang maproseso ang lahat ngayon. Ang mga salita ng Diyos ay naglalaman ng mahalagang impormasyon, ngunit kailangang isantabi iyon ni Sujin sa ngayon. Kakailanganin niya ang iba pang impormasyon upang mapatunayan ang kanyang mga haka-haka. Hindi mo kailangang mag-isip masyado. Malalaman mo sa huli ang higit pa. So, paano ang deal natin? Nagpasya ka na bang maging isa sa aking mga deboto? Iniunat ng Diyos ang magkabilang braso, na para bang hinihintay niyang tumalon si Sujin sa kanyang yakap. Maraming kumpanya ang nagbibigay ng bonus sa mga kawani na hindi nakakaligtaan ng isang araw ng trabaho. At kaya lumapot ang plot. Kabanata 17, Deal. Tumanggi ako. Tinanggihan ni Sujin ang Diyos sa isang matatag na boses ng walang pag-aalinlangan. Saglit na natigilan ang Diyos bago naging itim ang buong mukha niya at dumaloy ang baha ng mga kislap mula sa kanyang mga mata, ilong, bibig, at tainga na bumubuo ng isang nagbabantang mukha sa itaas ng ulo ni Auntili. Galit na umungal ang mukha kay Sujin, tinanggap mo ba akong tanga? How dare you play a god? How dare you? Relax. Kumalma ka. Mabilis na ikinaway ni Sujin ang kanyang mga braso sa Diyos at natatawang sinabi, bakit ka ba nagagalit? Hindi lang ako masaya sa mga tuntunin. Hindi ko sinabing siguradong hindi ako nagtatrabaho sa iyo. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Ang Diyos ay medyo nalito kay Sujin. Kahit na ang isang Diyos ay dapat na nasa mas mataas na antas kumpara sa mga tao, siya ngayon ay nalilito ng isang mababang tao. Simple lang. Hindi ko iniisip na makipagtulungan sa iyo, ngunit gusto ko ng mas mahusay na mga tuntunin. Kunin ito ngayon. Kung gusto mo ako sa iyong team, kailangan mong magpakita ng sinseridad, sabi ni Sujin sabay kibit-balikat. Natahimik sandali ang Diyos bago siya tumango at sinabing, fine. Ikaw ay isang mahuhusay na tao pagkatapos ng lahat. Kung gayon, maaari kitang gawin na aking ambasador at aking ebanghelista, na magpapahintulot sa iyo na gamitin ang aking kapangyarihan. Kung iyon lang ang iyong sinseridad, sa palagay ko ay hindi na natin kailangang mag-aksaya ng oras dito. Naniniwala ako na ang mga termino mo kagabi ay para sa akin din na maging iyong ambasador at ebanghelista. Binigyan kita ng isang buong araw para pag-isipan ito, ngunit hindi pa rin kasiya siya ang iyong mga tuntunin. Nawala ang ngiti sa mukha ni Sujin. Habang tao, huwag mo akong galitin, sabi ng Diyos sa isang mabagsik na boses, habang ginagawa niya ang kanyang sarili na tila mas kahanga-hanga sa pag-asang matakot si Sujin sa pagpapasakop. Ngunit hindi nagpatinag si Sujin. Sinulyapan niya ang Diyos at sinabi, ano ang nangyari? Isang araw pa lang, at nanghina ka na. Hindi mo ba ginamit ang iyong mga kislap na ito upang pisikal na i-pressure ako na sumunod? Kaya ngayon mo lang ako na pagbabantaan ng masamang mukha. Bakit ikaw? Ang mga salita ni Sujin ay nagpagalit sa Diyos, ngunit hindi na siya mukhang kahanga-hanga ngayon. Sa wakas ay inamin ng Diyos ang pagkatalo nang makita niyang si Sujin ay mukhang hindi nababahala. Mabuti, sakim na tao. Anong gusto mo? Nagsimulang ngumiti muli si Sujin nang marinig niya ang tanong na ito. Inaasahan na niyang mangyayari ito bago siya pumunta rito. Dahil ang isang matandang Diyos ay maaaring supilin ng sapat na ordinaryong tao, na mga miyembro ng iba pang malalaking relihiyon, malinaw na ang Diyos na ito ay nawalan ng malaking kapangyarihan. Gayon din, kagabi, ang Diyos ay hindi nagawang makalusot at ibalik ang mga talahanayan sa kanila.
Iyon ay patunay kung gaano kahina ang Diyos na ito. Kung ang Diyos na ito ay hindi masyadong mahina, hindi magiging ganito si Sujin kahit na mas malakas na siya ngayon kaysa dati. Ang dalawang bagay na ito ay nilikha mo, kaya maaari mo bang patunayan muna ang mga ito para sa akin? Inilabas ni Sujin ang boning knife at ang longbow. Hindi niya ginamit ang kanyang mga punto para patunayan ang longbow dahil naisip niyang maaari niyang gawin ang Diyos sa halip. Napakahalaga ng mga puntos, kaya gusto niyang iligtas ang mga ito kapag kaya niya. Hindi tumanggi ang Diyos at iwinagayway ang kanyang braso. Ang dalawang bagay ay nagkaroon na ngayon ng ginintuang glow sa paligid nila. Tapos na. Ngunit hayaan mo akong linawin ito. Ginawa ko ang dalawang item na ito at iyon ang dahilan kung bakit na-certify ko ang mga ito. Kung mayroon kang iba pang mga item na kailangang ma-certify o masuri, huwag hilingin sa akin na gawin ito. Bukod sa kanilang mga tagalikha, tanging ang Hell's Handbook lang ang makakagawa nito, sabi ng Diyos kay Sujin. Tumango si Sujin. Kinuha niya ang boning knife at ang longbow, ngunit sa isang sulyap ay hindi sila nag-iba. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang itago ang kutsilyo sa loob ng handbook. Sa sandaling ginawa niya yon, isang string ng teksto ang lumitaw sa ibaba ng kutsilyo. Ang boning knife ng Demon Lord. Ito ay isang napakatalim na kutsilyo na maaaring maghiwa sa karamihan ng mga materyales. Kasamang kasanayan, pag-atake ng Demon Lord. Nangangailangan ng 50 espiritong kapangyarihan. Kapag ginamit, maaaring ma-activate ang isang breaking effect, at mapuputol nito ang anumang bagay sa daan. Ito ay seryosong parang isang morph. Kahit na inaasahan ni Sujin na may mga pagbabagong magaganap pagkatapos itong ma-certify, hindi niya inaasahan na magbago ng partikular. Isa pa, labis siyang naabala sa katotohanang nangangailangan ito ng 50 spirit power points. Kinuha niya ang mahabang busog at itinago rin sa loob ng kanyang handbook. Mabilis na lumitaw ang ilang linya ng teksto sa ibaba nito. Ang longbow ng Demon Lord. Isang longbow na ginawa ng Demon Lord, ito ay may kakayahang maglunsad ng isang napakalakas na pag-atake. Kasamang kasanayan, Roar of the Demon Lord. Nangangailangan ng 100 dark spirit power. Ang pagbaril ng Demon Lord's arrow mula sa longbow ay magbibigay sa arrow ng mapanirang kapangyarihan na maaaring lunukin ang anumang mahawakan nito sa loob ng isang partikular na radius. Naranasan ni Sujin ang kasanayang iyon ng Roar of the Demon Lord ng personal. Bahagyang nahawakan siya, nawala ang buong kaliwang braso niya. Kung natamaan siya ng buo ng palasong iyon, literal na nawala siya sa hangin. May spirit power at mayroon ding dark spirit power. So, may iba't ibang uri ng spirit power. Napansin ni Sujin ang mga pagkakaiba sa paglalarawan ng dalawang item. Binanggit lang ng boning knife ang spirit power, ngunit ang longbow ng Demon Lord ay partikular na binanggit na nangangailangan ito ng dark spirit power. Maaari mo bang sabihin sa akin ng kaunti pa ang tungkol sa kapangyarihan ng espiritu? Ang Diyos na nasa harapan niya ngayon ay isa na lubhang nanghina sa mga nakaraang taon, ngunit tiyak na marami siyang alam, kaya walang dahilan kung bakit wala siyang alam tungkol sa kapangyarihan ng espiritu. Tumango ang Diyos at sinabing, bilang may-ari ng handbook, gugustuhin mong makayanan ang mga hamon, hanggat kaya mo, at ang spirit power ang magiging pinakamahalagang bagay sa iyo. Maraming paraan para i-activate ang spirit power. Maaari mong itulak ang iyong mga limitasyon, dumaan sa espesyal na pagsasanay, makatanggap ng pagpapahid mula sa isang tao, at sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kawili-wili. Kaya ba tinulungan mo akong i-certify ang mga item ng walang anumang tanong? Gusto mo akong maging isa sa mga deboto mo, ha? Nakangiting sabi ni Sujin. Ito ang pinakamagandang opsyon para sa aming dalawa. Kung pipiliin mong maging isa sa aking mga deboto, matutulungan kitang i-activate kaagad ang iyong spirit power at ito ay nasa mataas na antas din sa ganoong paraan, magagamit mo kaagad ang Demon Lord's longbow. Maniwala ka sa akin, sa espiritong kapangyarihan na ito,
ikaw ay magiging mas makapangyarihan pa kaysa sa karamihan ng mga veterano. Iyan lang ang paraan para magkaroon ka ng pagkakataong mabuhay. Saka mo lang ako matutulungan. Ipinagpatuloy ng Diyos ang kanyang pagtitinda sa pag-asa, na papayag si Sujin na maging isang mananampalataya kaagad. Hindi, tumanggi pa rin ako. Tinanggihan muli ni Sujin ang kahilingan ng Diyos ng walang pag-aalinlangan. Hindi ako magiging mananampalataya ng sinuman. Wala akong pakialam kung Diyos ka o hindi. Ang iyong katigasan ng ulo ay hindi makakabuti sa iyong mga pagkakataong mabuhay, ang may pagkapuot na sabi ng Diyos. Ilang sandali pa siyang huminahon at sinabi sa mas kaaya-ayang tono ng boses, "Fine. Dahil hindi ka magiging isa sa aking mga deboto, ano pa ang magagawa ko para sa iyo? Maaari mong buhayin ang aking espiritong kapangyarihan. Bingi ka ba? Sinabi ko lang na magagawa ko lang iyon kung magiging isa ka sa aking mga deboto. Kung tumanggi kang gawin yon, wala akong magagawa. Wala ka bang binanggit na iba pang paraan? Ano ang sinabi mo? Itulak ang aking mga limitasyon. Espesyal na pagsasanay. Pagpapahid. Maaari naming subukan ang isa sa mga yon sa halip. Kaya kong tanggapin. Oras ang problema. Walang sapat na oras. Bukod sa pagpapahid, ang iba pang dalawang pamamaraan ay nangangailangan ng maraming oras. Kailangan kong matulog ng mahimbing sa lalong madaling panahon at wala akong oras para gawin ang alinman sa mga ito, sabi ng Diyos na walang magawa. Sasama tayo sa pagpapahid pagkatapos. Hey, kung gusto mong gawin, wala akong pakialam, sabi ng Diyos habang siya ay medyo masaya. Isang pag-iisip ang tumama kay Sujin. Kung pinahiran mo ako, magiging isa ako sa iyong mga deboto. Ganun ba ang mangyayari? Siyempre. Isa akong Diyos, kaya taglay ko ang ganitong uri ng banal na kapangyarihan. Ang isa pang makapangyarihang nilalang ay maaaring maipasa ang kanilang kapangyarihan sa ibang tao sa pamamagitan ng pagpapahid ng hindi naapektuhan ang pinahiran, ngunit iba ako. Hangga't tinatanggap mo ang kapangyarihan mula sa akin, ikaw ay magiging isa sa aking mga deboto. Ito ay isang hindi maiiwasang bahagi nito, sabi ng Diyos. Anong walang kwentang Diyos? Umiling si Sujin at nag-isip pa. Mayroon bang anumang kapalit para sa kapangyarihan ng Espiritu? Mga kapalit para sa kapangyarihan ng Espiritu? Hindi, wala. Ang Spirit Power ay isang natatanging mahiwagang kapangyarihan, kaya walang paraan na mapapalitan ito ng kahit ano. Umiling ang Diyos at napakasigurado sa sagot na ito sa tanong ni Sujin. Medyo nadidismaya ngayon si Sujin. Ang dalawang bagay na nasa kamay niya ay maaaring ang kanyang pinakamahusay na sandata para sa mga hamon sa hinaharap, ngunit kung hindi niya magagamit ang mga ito, kung gayon ang mga ito ay walang halaga sa kanya. Let's put it other way. Mayroon bang anumang paraan para magamit ko ang dalawang sandata na ito ng walang espiritong kapangyarihan? Nagpasya si Sujin na subukang magtanong mula sa ibang anggulo. Tumigil sandali ang Diyos bago tumango. Kung ang gusto mo lang ay gamitin ang dalawang armas na ito, mayroon akong paraan para gawin yon. Maaari akong lumikha ng isang spirit power na baterya na maaaring mag-imbak ng aking kapangyarihan at magagamit mo ito kahit kailan mo kailangan. Phew! Huminga ng malalim si Sujin. Kukunin ko yan. Humph! Marami kang hinihiling sa akin, ngunit naisip ko na dapat tayong magkatrabaho. Hindi ba dapat parehas tayong makinabang sa deal na ito, sabi ng Diyos. Siyempre. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Tumango si Sujin bilang pagsang-ayon. Kalayaan. Gusto ko ng kalayaan. Palayain mo ako sa hamon na ginawa nitong mapahamak na handbook. Ang Diyos ay halos sumisigaw ng mga salitang ito sa galit. Tinakpan ni Sujin ang kanyang mga tainga at hinintay na matapos ng Diyos ang kanyang rant. Kumunot ang noo niya at nagtanong, paano ko gagawin yon?
Hindi ko alam, sagot agad ng Diyos. Nang makita niya ang pagtataka sa mukha ni Sujin, mabilis niyang ipinaliwanag, ang handbook ay hindi isang robot na nananatiling pareho sa lahat ng oras. Kahit na nakahanap ako ng paraan ng pagtakas noon, hindi ito gagana ngayon. Kaya, kailangan kong humanap ka ng bagong paraan para mapalaya ako. Ito ay magiging napakahirap, ngunit susubukan ko ang aking makakaya. Tumango si Sujin at mukhang hindi siya makikipag-ayos sa Diyos. Na ikinagulat ng Diyos. Mula sa kanyang mga obserbasyon, kahit na si Sujin ay handang tumulong sa kanya, si Sujin ay tiyak na gagawa ng mahabang listahan ng mga kondisyon at handang tumulong lamang pagkatapos na siya ay makinabang ng sapat. Wala ka bang hihilingin? Isang bagay ang kailangan kong maunawaan mo. Kung mas mataas ang aking mga pagkakataong mabuhay, mas mataas ang iyong mga pagkakataong makamit ang kalayaan. Naniniwala akong napakahirap makuha ang pagkakataong ito para sa iyo, at hindi ko alam kung kailan ka makakahanap ng ganoong pagkakataon muli kung palalampasin mo ito sa pagkakataong ito. Kung patuloy mong ituturing ang buong bagay na ito bilang isang kasunduan at susubukan mong makipag-ayos sa akin sa lahat ng oras, ang natatalo ay ang iyong sarili, mahinahong sabi ni Sujin na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Natahimik sandali ang Diyos bago tumango. Tama, you're my chance. Baka hindi na ako magkaroon ng chance na ganyan. Hindi lang ako pinalad na dumating ka. Dapat ay nakahanay ang mga bituin kagabi para mangyari ito. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Bahagyang ipinikit ni Sujin ang kanyang mga mata. Masasabi niya sa simula pa lang na ang Diyos na ito ay tila napakataas ng tingin sa kanya, ngunit iyon ay isang kakaibang bagay sa kanyang sarili. Sigurado siyang tiyak na higit sa isang tao ang handang makipagdeal sa Diyos na ito noong nakaraan, kaya bakit napakataas ng tingin ng Diyos na ito sa kanya? Hindi niya alam ang dahilan, ngunit dahil magtutulungan sila, mas mabuting isipin siya ng Diyos hanggat maaari. Maghintay ka muna dito, may ipapasa ako sa iyo. Pagkatapos ay tumalikod ang Diyos upang bumalik sa kanyang silid. Ang mga tao ay literal na nakikipagtawaran sa isang nakakatakot na elder god. Talaga, Chad.